Ito na ba ang season na matatalo ng Chocomucho for the first time ang Creamline Cool Smasher? Magiging successful na ba si Coach Dante sa mission niya na patumbahin ang defending champ? Tara, pag-usapan natin yan. Para bigyan kayo ng context, bawat isa sa 12 teams ay may 3 o 2 matches left to play. 5 teams are already out para sa next round. Next led, Farm Fresh, Galleries Tower, Capital One, at Strong Group Athletics. Ngayon, 7 koponan pa rin ang nakikipagkompetensya para sa semifinal spot. Gayunpaman, kahit na ang pagpasok sa nangungunang 4 ay mahalaga para sa playoffs, walang anumang twice to beat na mga bentahe na magagamit. Bawat isa sa 4 na semifinalists ay muli maglalaro laban sa isa't isa sa single round robin final. Bilang koponan na nangunguna pareho sa pangkalahatang panalo at match points, si Chocomucho ay nasa prime position. Hindi lamang para makakuha ng pwesto sa semifinals, kundi para makuha din ang nangungunang seed. Ang Flying Tyrants ay may relatibong diretsong landas para makakuha ng pwesto na nasa top 4. Kakailanganin nilang makakuha ng hindi bababa sa 2 pang panalo, maging sa 3 o 4 na set, laban sa Strong Group Athletics, Creamline at Farm Fresh. Ang pagkamit nito ay magbibigay daan sa kanila na maabot ng semifinals sa pangalawang pagkakataon sa kasaysayan ng club. Upang matiyak ang isang maayos na landas, pasulong at upang masira ang anumang mga ugnayan sa mga match point, ang superior set ratio ni Chocomucho ay 3.83 SR ay magiging mahalaga. Ang set ratio na ito ay kapansin-pasing mas mataas kaysa sa 3 koponan na kasalukuyan nakatali para sa ikatlong pwesto. Petrogas 2.75 SR, Creamline 2 SR at Cherry Tigo 2.11 SR. Ang pagkakaroon ng kalamangan na ito ay magsisilbing isang safety net kung sakaling ang alinman sa 4 na koponan na ito ay magkakaroon ng pantay ng mga puntos ng tugma sa pagtatapos ng elimination round. In terms of confidence, is a big help since in our first consecutive victories, our confidence got boosted. Chocomucho head coach Dante Alinsunurin said after the game. Meanwhile, for the defending champions, Creamline find themselves in uncertain territory dahil ang kanilang pwesto sa Final Hour ay hindi sigurado kasunod ng 2 kamakailang pagkatalo matapos sa kanilang 19-game unbeaten streak ay binasag ni Cherry Tigo. Kung mapanalunan ng Creamline ang lahat ng 3 sa kanilang nalalabing laban, maging sa 3 o 4 na set, masisiguro nila ang hindi bababa sa 4th seed na may maximum na 27 match points. Ang kanilabasan na ito ay totoo kahit na nakamit din ng Cherry Tigo ang parehong mga resulta sa kanilang huling 3 laban dahil magkakaroon sila ng maximum na 26 na match point. Gayunpaman, kung ang Cool Smashers ay nanalo lamang ng 2 sa kanilang huling 3 laban sa 3 o 4 na set, ang kanilang kapalaran ay nakadepende sa pagbagsak ni Cherry Tigo ng pareho higit pang mga match point habang mayroon ding mababang set ratio. Ang kombinasyong ito ay magbibigay daan sa Creamline na umabante sa semifinals. Ang parehong senaryo ay nalalapat kung ang Creamline ay nanalo lamang ng isa sa kanilang huling 3 laban. Sa kasong ito, kakailanganin din ng Petrogas na magkaroon ng katulad na resulta gaya ng Cherry Tigo para sa Creamline para makakuha ng top 4 spot. Ang landas ng Creamline tungo sa semifinals ay nakasalalay sa kanilang pagganap sa mga natitirang laban, kasama ang mga resulta ni Cherry Tigo at potensyal na rin ng Petrogas, depende sa sariling performance ng Creamline. Both Chocomucho Flying Tyrants and Creamline Cool Smashers boosted their confidence even more before their big match.